Ang kailangan ng Lakers elite center at mismong si Luka ang humihingi ng list of center na possible target ng Lakers front office sa offseason. Parang naiitsapwera naman ngayon itong si Ayton na nasa roster pa pero mukhang multo na lang. Naghahanap na ang Lakers ng elite center habang nasa roster pa siya. After pa lang kasi na malaglag sila sa playoffs, malinaw na hindi talaga sigurado ang future nitong si Ayton. Isa pa, parang nagkakaroon kasi ng vertigo itong si Luka kapag kasama siya sa court. Tapos si Lebron parang nadadagdagan ng 10 taon yung edad eh. Gusto ni Luka ng center na laging ready nga raw tumanggap ng alley-oop at rim runner. Ito yung bagay kasi na meron nun sa Dallas mula kay Derek Lively at Daniel Gafford na wala naman dito kay Ayton. Parang gusto nitong si Luka na gawing Dallas build ang roster ng Lakers ngayon. Ang problema kasi kay Ayton, naging inconsistent yung performance at number niya. Nalimitahan pa yung minutes pagpasok ng playoffs. Ang problema ngayon, nagdemand pa siya ng malaking contract sa Lakers. Hindi ko lang sure pero based sa mga nakikita ko kasi possible humanap itong si Ayton around 20 to 25 million sa Lakers o sa ibang team. Meron siyang 72 games sa Lakers, nag-average siya ng 12 points, 8 rebounds, 1 block per game at may 67% sa field. Ang problema, pagpasok ng playoffs, biglang bumagsak at naging inconsistent ang number niya. Nung pumirma siya sa Lakers sa bargain contract, 2 years 16 million yung total. May player option niya na 8.1 million sa 2 taon. Walang full bird rights ang Lakers kay Ayton dahil free agent signing siya mula sa buyout market eh. Limited ang rights ng Lakers sa kanya pero based na rin kasi mismo sa mga report, wala rin talagang balak ngayon ang Lakers na panatilihin pa siya dahil nakikita yung breakout performance niya. Isa pa, hindi siya yung center na fit nga raw dito kay Luka Doncic eh, dahil ang front office naghahanap ng elite center na perfect fit kay Luka at Reeves talaga. Malayo kasi yung sitwasyon nitong si Ayton sa sitwasyon ng contract ni Lebron at Reeves eh. Mas priority ng Lakers yung ibang movement na ngayon. Kailangan nilang asikasuhin yung sitwasyon muna ni Luka, Reeves at Lebron. Kailangan ng malinaw na salary cap flexibility. Kaya nakikitang hindi sigurado ang Lakers kung worth it ba si Ayton sa malaking contract. Dahil based nga sa mga analyst, possible nga raw talaga na mag-demand itong si Ayton ng dagdag sahod. Pero kung aabot nga raw yan ng 20 million plus, malamang sa alamang dyan, magdalawang isip ang Lakers na ibigay sa kanya yan. Pero kung mag-option out naman si Ayton sa 8 million at mabababa ang market value niya, possible wala gaanong team ang sumugal sa kanya ngayon. Samantalang sa Lakers, magkakaroon pa sila ng halos 16 million galing sa 2 years contract niya. Kung magagamit yan, possible, dyan pa makaluwag ng bahagya ang Lakers para magamit sa center na kailangan nila. Si Luka mismo yung nagsasabi kung ano yung kailangan nila sa roster. Isang elite center na athletic rim runner at lob finisher at perfect sa pick and roll play. At isang 3-and-D guard na elite shooter. May mga elite shooter naman sila eh. May Luke Kennard at Chimura pero kasi hindi sila elite defender. Kadalasan, depensa pa nga yung problema sa mga to eh. Kaya gusto ni Luka ng elite 3-and-D guard. Kahit si Pelinka, yan ngayon ang target sa market. Yung dalawan to talaga, yung nagkakasundo eh. Hindi na nila priority kung ano yung kailangan ni Lebron. Ang Lakers target si Walker Kessler at Jalen Duren sa free agency. Pero may iba pang center na possible maging available eh. Nandyan si Robert Williams, Hartenstein at Mitchell Robinson na pwede nga raw makuha ng Lakers na hindi ganun kahirap tulad dito kay Kessler at Duren. Ang problema, parang mag-i-experiment na naman sila. Parang kay Ayton, buyout, hindi mga elite center at hindi exact timeline kay Luka. Ang pinakamalinaw dyan itong si Kessler eh dahil nag-decline na yan ng extension. Kung mamamatch ng Lakers ang package, possible matuloy. Depende na lang sa Utah Jazz kung pumayag sila sa offer sheet na yan ng Lakers. Sa mga 3-and-D guard, nandiyan pa rin sa listahan yung pangalan ni Peyton Watson. Yang 3-and-D guard pero hindi pa proven, may injury issue pa sa Denver. Nandiyan din sila Tari Eason, Ayo Dosunmu, Tobias Harris, Kelly Oubre, Quentin Grimes at Jordan Goodwin. Maraming elite 3-and-D guard ngayon na possible maging available eh. Pero ang problema, gusto ng Lakers yung player na mas komportable si Luka na kasama. Gusto ni Luka ng 3-and-D guard na mataas ang shooting para iwas double team. May Luke Kennard naman eh. Ang problema nun, hindi gaanong napapasahan yan. Kaya kung kukuha sila ulit sa free agency o market,
Possible matulad nga lang rin daw dito kay Kennard. Parang lumalabas pa ngayon na hindi rin nila pinapriority itong si Hachimura. Kaya di na rin nakakapagtaka kung isang araw biglang pumasok yan sa trade block. Dahil elite shooter naman si Hachimura kaso kulang lang sa appreciation nga raw. Naghahanap pa sila ng elite shooter sa market samantalang may Hachimura naman, kaya parang lumalabas na nasa rebuilding na ang Lakers sa paligid talaga ni Luka. Mas gusto nilang unahin yung pangangailangan ni Luka sa roster saka sila magdedesisyon sa future ng ibang role player nila sa free agency.